isang eksperto sa larangan ng batas, si Attorney Domingo Egon Cayosa. Siya po ang presidente ng Integrated Bar of the Philippines, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Good morning, Attorney Cayosa. Romel Fuertes here at Sister L. Good Elaine morning, Apit. Attorney. Good morning, Romel. Good morning, Sister L. Magandang umaga po sa ating mga kabatay. Yes, so Attorney, unang-unang katanungan ko, matapos na kumpirmahin ng ICC ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Digong Duterte at itakda ang paglilitis sa mga tinutukoy na kaso, ano po ba ang magiging susunod na proseso, Attorney? Ang susunod na dyan, yung trial proper. So, maglalabasan na yan ng mga ebidensya nila. Mabibigyan yung prosecution ng pagkakataon, ilabas mga dokumento, mga witnesses, i-cross-examine at susuriin naman ng depensa. Pagkatapos noon ay yung depensa naman maghahain ng kanilang mga evidensyang dokumento o kaya mga testimonya pabor dun sa nasasakdan ng dating Pangulong Duterte. After that, maisasabit ko yung mga ebidensya formally at magdedesisyon yung korte guilty or not guilty. So, Attorney Cayosa, sa sitwasyon na tinutukoy ninyo, bali ruled out na po yung posibilidad na makalaya kahit pansamantala ang dating presidente habang nililitis ang kanyang kaso. Malabo na yan. Medyo malabo na yan kasi unang-una, dininay na yan dun sa mga preliminary hearings, di ba? Tapos pumapila sila, tapos dinanay ulit. So ito, trial proper na eh. So pag sa trial proper ho kasi, kinakailangan nandun siya. Hindi na optional yan sa kanya. Kasi ang isang peculiarity ng trials ICC, hindi ho pwedeng trial in absentia eh. So, okay. Kaya nandun siya. So, unless of course there are very compelling reasons, pagbabago ng pangyayari o mga circumstances. Pero sa ngayon wala tayong nakikita na maaring idulog ulit at para mabuksan o ma-reconsider yung ilang beses nang nadesisyonan ng korte na hindi bibigyan ng temporary liberty ang nakakulong na dating Presidente Duterte. Sister L. Attorney Cayosa, isa pa pong tanong on my end. Sa isang pagkakataon, may binanggit si Attorney Sal Pamelo na kung hihilingin daw po ng Philippine government na i-custody si dating Pangulong Duterte, maaaring i-considera ng ICC. Pwede po ba yon? Maari, pero malabo na rin yan kasi yung authority ng ICC hindi ho naman nakasalalay sa mga sinasabi ng Republika ng Pilipinas. Hindi naman ang partido dito yung Republika ng Pilipinas o kaya yung administrasyon ng gobyernong kasalukuyan. So maaaring subukan mo na yan, pero ang tinitignan ng ICC, itong taong ito ba pag binigyan ng pansamantalang paglaya, ibabalik pa. Kung hindi naman magbabago yun, kahit ilang kulungan ang ihahanda ng Republika ng Pilipinas dito, o kaya assurances na babalik namin yan, sa tingin ko, may hihirapang maniwala ang ICC. Alam naman nila at sinusuri din nila yung sistema dito sa ating bansa at yung actual na nangyayari at mga circumstances dito. So, malamang hindi rin. Kasi nga, halimbawa, sa ngayon, isang declared presidential candidate yung anak niya. Kung nanalo, di anong mangyayari din sa pangako ng administrasyon. So, mga ito tinitig pang nila lahat. Pangalawa, alam din nila, public knowledge na dito sa Pilipinas, talagang talamak ang politikahan. Minsan yung rule of law na naisasantabi, depende kung sinong kakilala mo. Alam din nila ng ating justice system dito, mabagal.
At alam din nila ang ating law enforcement and administration of justice dito, kung minsan nababasiran na influensya ng politika, pera o kaya puwersa. So, itong mga circumstances, kahit gagawin siguro yan, baka hindi ganung katimbang sa ICC. Attorney, sa ganito pong, of course, first time po na ang isa sa dating pinakamataas na leader ng bansa ng ating bansa ay naharap sa ganitong kaso sa ibang bansa, may obligasyon po ba yung kasalukuyan nating gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court? Well, nasettle na ho yan ng mga desisyon ng Supreme Court at yung desisyon ng ICC. At din mismo ho sa kataga o dun sa provisions ng Rome Statute kung saan lumagda tayo yan noon eh. Umalis lang naman tayo dyan nung panahon ni President Duterte kasi nakikita nilang iahabla na sila sa ICC, bigla siyang kumalas. And mukhang hindi lang napag-aralan na merong provision doon na kahit kakalas yung bansa, kung nasimulan na yung jurisdiction ay yung proseso ng pag-iimbestiga at pagsasakdal, merong residual obligation ang gobyerno natin na makipag-cooperate dito sa mga nauna nang na-file na kaso bago tayo kumalas. Ganun ho yun. So, meron ho naman yan in international law and also in our domestic and also our diplomatic and political interest sa buong mundo. Attorney, ano yung, hindi naman natin sinasabing magiging guilty ang hatol sa dating Pangulo, pero ano po yung mga posibleng kahinatnan just in case mapatunayan na guilty ang dating Pangulo dito sa kasong kanyang kinakaharap? Pag mapatunayan ho na guilty, kulong siya. Kulong lang ho. Tapos, pagbabayarin pa siya ng mga civil damages. Merong pondo ang ICC para matulungan yung mga biktima, iba pa rin ho yung personal na civil damages na nasasaktan sa krimen at napatunayan guilty sa criminal aspect. Okay. Sa mga makalipas na pagdinig ng ICC sa kasong kinakarap ni dating Pangulong Duterte, hindi po siya dumalo personally dahil ang sabi ng kanyang mga abogado ay nagpa siya ang Pangulo na i-waive ang kanyang karapatan na mag-appear sa pagdinig. Ngayon pong nakatakdang litisin ng dating presidente, pwede niya bang i-invoke yung ganong karapatan na lumiban siya sa mga araw ng paglilitis? Sa aking pagkaintindi at pagka-recall sa provisions ng rules ng ICC, pwede hong i-waive yan dun sa mga preliminary hearings. Pero dun sa hearing proper na, kinakailangan nandun ho siya. So obligado po siyang dumalo personally sa trial proper. Ganun po ba, Attorney Cayosa? Oho, kaya nga nakakulong siya dun sa mga sa korte. That's the real purpose. Unless of course, talagang malubhan ang sakit niya na nasa hospital, nakaratay, hindi na lakad o hindi na makadalo medically, yun siguro ang pwede. But otherwise, kung healthy ko naman siya, dadalhin talaga siya doon. At ano naman na magiging proseso at magiging senaryo sakaling mapawalang sala ang dating presidente, Atty. Cayosa? Pag napawalang sala ho siya, i-release siya from detention, pari siyang pumunta kung saan niya gusto. Sa ating bansa, kasi Pilipino naman siya, o sa anumang bansa na gusto siyang tanggapin. O may visa siya doon. Okay. So hindi pala automatic na halimbawang mapawalang sala siya, diretso agad siya dito sa Pilipinas? Hindi, kung yun ang gusto niya. Okay. Hindi rin naman siyang pwedeng puwersahin bumalik dito kung meron naman siyang travel permit o visa sa ibang bansa at yun na gusto pumunta. Choice ho yan, kalayaan ho yan ng isang akusado na napawalang visa. Pwede siyang pumili kung saan siya pupunta, not necessarily sa ating bansa, sa kanyang bansa. Kung merong mga ibang bansa
na binigyan siya ng visa, pwede siyang pumunta doon. Mhm. Attorney, napag-uusapan din naman natin dahil magsisimula na nga itong trial sa kanya. Usually po ba gaano katagal, based on your knowledge, yung ganitong mga kaso dyan sa International Criminal Court? At mayroon ba na mga president o kahalintulad ng kaso laban sa ibang leader ng bansa na katulad po dito kay Pangulong Duterte? Ito ba ay aabutin pa ng isang taon, Oo. attorney? Gaano ba katagal po usually? Una, marami na hong president na matatas na opisyal o mga pangulo o mga leader ng mga ibang bansa o ibang mga grupo. So, hindi ho ito bago. Ginagawa ng nila ito sa iba't ibang mga nasasakyan. Pangalawa, as to gaano ba kabilis yan, depende ho dun sa mga kalaysay o ng mga araw na binibigay para sa prosecution, para mag-presenta ng ebidensya at mga dokumento, mga testimonya, at gaano rin katagal yung pagkakross-examine ng kabila. Pagkatapos yan, depende rin mo kung gaano kadami at dokumento at testimonya ng defense evidence at gaano kabilis o kabagal yung cross-examination naman ng prosecution. So, depende ho yan sa dami ng mga ebidensya at testimonya at gaano katagal yung mga cross-examination. So, yung tanong ninyo, base dun sa mga nakaraang mga nalitis na whether acquitted or found guilty, hindi ho, kung ganitong klase, hindi ho na matatapos sa isang taon. Siguro ho, mga 3 hanggang 10 taon yan. Depende ho kasi kung anong gagawin ng mga abogado na magkapay ng panig at ilang mga testigo at ebidensya. Depende rin ho kung ilan yung aapilin ng mga ebidensya at testimonya pagdating sa pre-trial proper. Kasi pwede hong ma-appreciate yan kung hindi na lalabanan pa yung ibang testimonya at mga ibang dokumento na public record naman o alam na ng kumpido. So, nasa kanila ho yan. Yun lang, sa aking tansya, regardless of what they do, I don't think this will be done in a year. Sige. With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po at marami kami natutunan sa inyo. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney, at God bless good po. morning. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, ang inyo pong napakinggan ay ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Egon Cayosa. So, ayan, malinaw.